I believe the voice of the people will be heard, especially during these times. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Ngayon pa na mayroong crisis sa Middle East. Ngayon pa na mas kailangan natin yung unity ng ating bayan to face the problems, to solve the problems. Hindi pwede magwatak-watak. At saka yung pinakamataas pa ng approval ratings, yun pa ang i-impeach. That's not good for our democracy. This is not time to be divisive. This is not the time to impeach a very credible public official who has the highest trust and approval ratings among the public officials. Pera pera saway kung sa Bisaya, pera ano bang tawag doon? It is not that I am criticizing so much, but ang baba ng ang baba ng credibility ng mga tao nito compared to the credibility of the Vice President. Sir, ano pong masasabi ninyo doon sa binanggit ni Chairwoman Jervel Luistro na mukhang lumalabas, mini trial daw yung ginagawa laban kay VP Sara sa House? Anong tingin mo doon, sir? Well, actually, first time natin narating ito na merong gagawin na hearing dito sa Committee on Justice, no? What I mean is first time in the recent history kasi based sa maalala ko lang nung mga impeachment, konsehal ako nung nakikita ko nung impeachment ni President Erap Estrada, dumiretso rin sila sa plenary, no? Dumiretso na sila sa Senado kasi they got the numbers, the direksyon na ni the time as speaker si Manny Villar. Then ganun din ang nangyari sa impeachment ni Justice Corona, dumiretso na rin because they got the numbers, 1/3 votes needed to recommend directly to the Senate. Tapos ngayon, dito sa House, itong impeachment ni VP Sara, yung last year ni declare man, na-declare na constitutional yun ng Supreme Court. Ito naman ngayon is a few endorsements from members of the House of Representatives. So, ginawa nila yung hearing. So, first time ito na gagawin yung hearing. But para sa akin, yung gagawa ng hearing, sila naman din yung karamihan, sila na rin yung mga complainant or petitioners. Considering na halos bumoto na sila lahat doon sa sufficiency in form and substance. So there were 54 votes already. So at saka yan, narinig natin kanina. Actually, hindi ko kabisado yung rules dito sa Committee on Justice kasi hindi ako member ng Committee on Justice. But I heard this morning that yung palang lawyers are not allowed to question or pro-examine the witnesses. Doon na sa Senado pala yung gagawin. Yung allowed lang na mag-question, yung members ng Committee on Justice. Yung non-members daw, hindi rin pwedeng directly magtanong. Pwede lang ng manifestation yata. So, that we would like to see in the coming hearings kung ano ang procedure talaga na gagawin. Kasi kung hindi pwede magsalita yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte to question the evidence, to question or to scrutinize the evidence or to cross-examine the witness. So, idiretso na lang doon sa Senado para merong right to due process yung accused, no? Or yung ini-impeach na officer. Pero Kong, ano tingin mo sa reklamo na dineklarang sufficient kanina ni Congresswoman Luistro, no? Sa committee, nakitaan nila po ng sufficiency. Ano yun? Yung pa rin ba, tingin mo, yung reklamo last year, tapos inaprobahan kanina, Kong? Actually, I found it redundant kasi na-declare na nga sufficient in form and substance, di ba? Yun yung before nag-reply. So, nag-reply nga si Vice President
sa articles of impeachment. Ngayon na nag-reply na, gumawa naman sila ng panibagong uh, ruling based on the hearing kanina na sufficient in ground. Then bago sila mag-proceed, no? So, let's say, yun nga ang nasa rules daw. But as I have said earlier, first time natin ito na merong gagawing hearings dito sa House of Representatives. So, bilisan na lang nila kasi mas alam naman natin yung resulta already eh. Alam na natin kung anong mangyayari diyan. Alam na natin kung anong resulta ng botohan diyan sa Committee on Justice. Idiretso na lang nila sa plenary para mapagbotohan na doon sa plenary. So, para sa akin, bakit pa natin pahabain yung proseso? Mas malaking problema na ating hinaharap ngayon yung giyera sa Iran, and prices are starting to increase. Yung presyo ng gasolina paakyat na nagpaakyat almost every week, every day. Yung mga presyo ng bilihin umaakyat na rin. At saka, well, to summarize, tingin ko political talaga itong nangyayari itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinapasagot siya sa isang confidential fund na 125 million na wala pa namang final ruling yung COA kasi it's still pending there eh. Yung notice of disallowance, I understand, is still under appeal. So, i-discuss pa yon doon sa level sa Commission on Audit. Sa kung ano man ang resulta doon, is still appealable. Iakyat pa yan sa korte. No? Iakyat pa yan sa Supreme Court. So, parang inunahan na iunahan na yung resulta doon. Wala pang final judgment or final decision, yung final notice of disallowance, ginawa ng kaso agad to impeach. So, in other words, you can only impeach a person kung meron ng grave offense. Hindi pa ma-consider na offense yan kasi it's still pending. Pending in the COA, it's still also pending in the pending kung ano mang kalabasan yan, pending appeal pa yan kasi pwede pang i-appeal sa Supreme Court. And yung isang panibagong nilabas lang nila is yung affidavit or testimony nung Ramil Madriaga na highly questionable naman yung credibility kasi at present nasa detention pala yun sa loob ng BGMP kasi meron siyang case doon may case na siya na kidnapping. So, ano bang credibility ng tao na ito? Claiming to be somebody close to the Vice President. Hindi ko nakikita ito nung panahon ng kampanya. Hindi ko nakikita ito nung panahon ni PRD. So, I really doubt sa credibility ng taong ito. I would prefer to say that he is a fiction. So, bakit pa natin ipupursige ito? It's more of a political harassment or a political persecution. Hindi naman ito accountability. Kasi kung accountability, you should be able to present hard evidence, hard proof. Dapat corroborated na yung testimony ni Madriaga. Meron na siyang i-present na mga detalye. Mas maganda pa yung ginawa ng Marines. Meron pa yung silang pictures. Meron silang actual date of delivery. Meron silang detalyado kasi nagko-corroborate nila yung statement ni Saldico, yung mga taga DPWH. So it seems ito mas truthful pa itong sa 18 Marines kasi it connected the dots. Yung hinahanap natin nung araw kasi nakaturo lang sila lahat kay Saldico, itong Marines, nakakatulong yung affidavit, testimony ng mga Marines na tuturo talaga nila kung sino yung mga opisyalis na tumanggap ng malita may pera sa loob. Opo, sa kanyang programa nga, no, Kong, noong nakaraan na episode ay sinabi ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya
marapat niyang sinagot yung mga issue na yon at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President na hindi hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya at trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at trust ratings. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish nila. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung praise releases, no? Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik namin.
consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise the 32 million voters. Tatandaan talaga kayo niyan ng mga botante pagdating ng panahon. Whether you like it or not, yung mga botante na bumoto kay Vice President Sara Duterte na gusto nyo i-impeach, kung ano man ang boto nyo, makikita yan ng taong bayan. At makita natin ang kanyang trust ratings at approval ratings, more than 50%, it's 54%. In other words, more than one half of the population, based on the representative samples, approve of her performance, approve of what she is doing. So ang trust rating niya mataas, no, as compared to the other officials. So why would you impeach her? Saka again, yung impeachment hindi pa proven criminal cases or I would say serious offenses, serious cases or impeachable offenses. Puro accusation pa na kailangan pang i-prove. Kulang yung mga ebidensya na pinapakita. So I believe yung mga tao is closely watching what's happening. So darating ang araw, meron pa ring verdict yan pagdating sa botohan ngayon. Opo, let's make it more personal, Kong, kasi si VP Sara Bisaya. Visayan-speaking people are found in Visayas and Mindanao. Tapos pag may congressman na hindi nakinig sa pulso ng kanyang mga constituents, may it be a party list or a district representative, gaano kalaking setback yon na ang usa ka Bisaya ang congressman moboto pabor i-impeach ang usa ka Bisaya. Kong, as a Bisaya yourself, anong tingin mo dun, sir? Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang dalawa, tatlo, or apat. I think more or less malapit na sa plus minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin nung presko nung NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. So, it could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka kuha pa sila, but they will not get the same votes as last year na umabot sila ng 200 votes. Ay marami na ngayon ang nagigising. So I believe the voice of the people will be heard, especially during these times. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Ngayon pa na mayroong krisis sa Middle East. Ngayon pa na mas kailangan natin yung unity ng ating bayan to face the problems, to solve the problems. Hindi pwede magwatak-watak. At saka yung pinakamataas pa ng approval ratings, yun pa ang i-impeach. That's not good for our democracy. So para sa akin, very unproductive itong ginagawa ngayon na impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Sir, sinabi po ninyo crucial times ang ngayon, no? Ang mga panahon ngayon. Crucial times na lumipat ng bakod, Kong?
What I mean in crucial times in terms of the economic Economic. stability of the world and of our country. Kasi sa nangyayari ngayon diyan sa Middle East, 20% ng oil dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. Eh, sarado na, close yung Strait of Hormuz. We do not know how long the United States and Israel is bent on pursuing the war in Iran. At saka parang ganun na rin yung Iran. I just hope that the more developed countries will prevail kasi habang tatagal yan, in a prolonged, protracted war, walang mananalo diyan. Lugi yung buong sambayanan, lugi yung buong mundo niyan. In terms of economic benefits, babagsak yung ekonomiya. At saka tayo, we are not rich. Mas maraming apektado na nga yung mayayaman na bansa. Tayo pa kaya. So I said, crucial moment because we need unity now. We need to address the number one problem, which is the economic crisis, economic problem. Pag umakyat every day, every week yung presyo ng langis, aakyat na rin lahat yan. So this is not the time to be divisive. This is not the time to impeach a very credible public official who has the highest trust and approval ratings among the public officials. Pera pera saway kung sa Bisaya, pera ano bang tawag doon? It is not that I am criticizing so much, but ang baba ng credibility ng mga tao nito compared to the credibility of the Vice President. Opo. Mukhang ang hinahanap nyong katagakong puwera gaba. Pwede. In Mao, Bisaya. mao. Oh. Pero sir, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco na ang takot lang daw o parang ayaw daw kasi magpaareglo ni VP pag naging presidente na tsaka mananagot yung mga involved sa korupsyon sa flood control. Mayroon pang issue ng mga maleta delivery scheme. Knowing personally the Vice President, sir, anong masasabi mo doon sa naging remarks ni Congressman Toby Tiangco? Actually, kilala natin si Vice President Sara Duterte. Naiintindihan niyang politiko, atras abante, sometimes the judgment or the decision change. Pero sinabi na ito na ang tatandaan niya yung may mga kasalanan sa bayan, yung may mga kasalanan na ginawa sa bansa. Ang ibig sabihin niyan, yung nangungurakot, babalikan talaga niya yan. So takot sila. Tama yung sinabi ni Congressman Toby na takot sila kasi 1 million plus percent na hindi nila kaya i-negotiate si Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang gusto na nilang i-impeach o gusto na nilang tanggalin. Well, I agree with him. Totoo yan. Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala silang kandidato na malakas na iharap sa kay Vice President Sara Duterte sa 2028. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. And ako, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Yung investigation na yan, alam naman natin politika yan. Ang liit-liit ng amount at saka wala yung confidential fund, confidential expenses from the start. Tumayo nga ako noon sa plenary, defend ko yan. Kasi yung una, gina-assume nila na hindi ka pwede mag-augment dahil walang item. Meron namang item. Yung item doon, yung contingency fund kasi galing yun sa contingency fund. Sa ikan, inuulit-ulit ko ito. Wala kang final ruling yung notice of disallowance. There is no disallowance yet. They jumped the gun. Inunahan yung COA. Trabaho ng COA yun. Trabaho din ng COA na magbigay ng final notice of disallowance. At saka, appealable ba yan? Walang notice of disallowance. Tapos, babanatan na nila ng impeachment. Opo. Madriaga. Who is this guy? Kidnapper? Nako, ibang klase mga ito. They take the words of a kidnapper as a gospel truth. Hindi pwede sa demokrasya yan. You impeach a person kung
totoo, serious yung offenses at saka tested na yung evidence. Hindi pa na, doon pa nila i-test. Saka doon pa maghahanap ng ebidensya. May point yung sinasabi ni Sara na, ni VP Sara na parang ngayon pa lang sila nag-i-strengthen ng kanilang ebidensya. Dapat, when they ruled that the articles of impeachment is sufficient in form and substance, dapat doon pa lang na-check na kompleto yung ebidensya. Opo, Congressman, recently po may pinost ang Office of the Vice President ng mga larawan. Kasama po kayo ni VP sa ilalim po ng Green United Solidarity Sara para sa Masa. Kong, meron po mga pictures with the VP, kasama kayo. Maaari niyo po bang maikwento yung mga pag-usapan? Meron kayong ma-share sa public? Yes, yung Green United, merger yun ng if you remember, tumakbo siya ng Vice Mayor, tumakbo siya ng Mayor noon sa Davao. Meron siyang tinawag natin yung Inday para sa Barangay, IPSB. Yun yung mga kasama niya palagi, pupunta sa barangay, mag-ikot. Yun yung campaign group niya. At saka meron ding grupo ng mga batanon pa, yung youthful aggregation or youthful grouping. Kasama sila Congressman Paulo dyan, yung tawag Barog, Batanong Rudy Group, no? So nag-merge yung Barog at saka yung IPSB into one, Green United. Nag-commit din na mag-campaign for Vice President Sara Duterte para sa kanyang kampanya this coming 2028. Medyo ako ang pinakamatanda doon. Ako lang ang senior citizen. They got me as the advisor at saka chairman doon sa grupo. So kaya nandun kami nung nagkasama kami sa Grand Mensing yun noong March 11, and after that pumunta kami sa MAS, nag-attend kami ng misa yung para sa misa para sa anniversary nung pagdala kay former President Duterte doon sa Dahig. March 11 yun sa last year. So March 11 may MAS doon, nandoon din kami, nag-attend kami ng misa. Opo, Kong, maiba lang ako ng konti. Sir, sa inyo po bilang kinatawan ng Davao City 3rd District, kayo po ba ay kampante or approve ba sa inyo yung resulta ng mga ginawang investigasyon ng ICI, sir? Well, unang-una yung proseso sa pagdala doon, extraordinary rendition. In other words, kung sa salitang atin lang, kidnapping yun eh. Ang dami naman nating kilala na merong notice or warrant of arrest sa Interpol. Ipipresentar mo talaga yan sa korte. That should be presented to the court. Hindi mo pwedeng direktang dalhin doon. Second, if you will notice, grabe yung drama nila. 20,000, 15,000 yung namatay. But it turned out, kukunti lang. Wala pang, ilan lang yun. Wala pa yata 100. Kung abuabot ng 100. More or less, pareho lang doon sa namatay doon sa Abatuan case eh. So dito na lang sa Pilipinas mo i-hearing yan. Bakit pa kailangan doon? And layman's understanding, kailan pa naging crimes against humanity yung kampanya ng gobyerno against drugs? Yung US may campaign against drugs ngayon eh. Hindi nila i-question yun. Itong campaign against drugs is a police campaign of the state, no? So makikita natin na bias talaga yung pagdala doon at saka yung mga accusations against the former president. And I believe maganda naman yung pag-rebut or pag-defend nung hearing. Narinig natin si Attorney Kaufman. Maganda naman yung pag-defend niya kay former President Duterte. Biro nga ng netizens, dapat daw si Attorney Kaufman ang VP ni VP Sara pag tumakbong presidente sa 2028. Pero sir, kailangan natin siya doon. Oo nga eh. Pero kidding aside, sir, ang Duterte Block, meron po kayong inihaing petisyon laban po sa resulta ng mga investigasyon sa flood control. Maaari niyo po bang maikwento, sir, ang narrative po ng inyo pong House Resolution na inyo pong i-final? Well, House Resolution 1 is a very simple resolution. It simply states that the Bureau of Investigation, 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 the Bureau of Inves
Yes, nag-file kami nung Lunes nung resolution kasi nga nabalita na i-wind up na yung Independent Commission on Infrastructure, which was primarily created na para investigate yung flood control scandal o flood control scam, no? Uh, we want to get a copy of those investigations. We want to go get a copy of those recommendations. Kasi natapos na nga, no, we want to know as a co-equal branch of government. We heard na nagsubmit ng report sa executive department o nag-submit ng report sa ombudsman. We want to have a copy. Gusto din namin mabasa sa co-equal branch of government. Uh, Second, actually, hindi pa natapos yung investigations eh. Hanggang ngayon, ilang na? 6 na buwan na? Wala pa rin nakulong na big fish. Lumulutang pa rin, lumalangoy pa rin yung mga malalaking isda. Gising yung isa. At saka meron ng connecting the dots. Lumalabas na yung mga Marines magtuturo. Katulad ng sinabi ni Sergeant Gutesa nung araw. Dapat i-pursue yun. Problem with ICI, yung mga credible, matitino na members like former DPWH Secretary Babe Singson, nag-resign. Yung si Commissioner Rosana Fajardo, yung galing sa SDB, nag-resign. Yung special advisor nila na si Mayor Magalong, nag-resign. Isa na lang ang naiwan. So, I think this is still a big question. And I mean, kung gusto natin yung proper investigation, dapat ipagpatuloy kung anuman ang gobyerno o anumang branch o arm ng government. And I think nasimulan ng Blue Ribbon Committee yan sa Senate, ituloy-tuloy na lang sana nila. Sana, well, with all due respect, kasi they belong to the other branch, hindi kami pwede makialam dyan. Yun lang aking hope na ipagpatuloy nila yung investigations. Opo, Kong, last two topics na lang po. Sir, meron as bilang dating chairman ng APRO, no? Meron po ba kayo nakikitang budgetary or congressional solutions para po maibsan naman itong epekto ng oil price increase sa bansa? Maalala natin, noong panahon ng dating Pangulong Digong, noong panahon ng COVID, may mga special po na mga batas at mga hakbang na ginawa po kasama ang Kongreso para po maibsan yung epekto ng pandemya sa araw-araw po na buhay ng mga masang Pilipino. First and foremost, decisiveness of the executive department. Kailangan magdesisyon, kailangan lead, kailangan you manage. Kita naman natin ng panahon ni former President Duterte, may command siya eh. May command, saka siya mismo yung nagbibigay ng instructions. Next, yung question about sa appropriations. I agree with the submission ng House of Representatives at Senate na in the meantime, bawasan muna natin o tanggalin muna natin yung excise tax para at least makatulong mabawasan yung presyo ng langis. Isin na lang muna, no? Akala ko nga may pinamadali nila yon kasi certified as urgent. Dapat bilisan yon at implement na kaagad. Makatulong yon, mabawasan yung presyo ng langis. Next is well, marami namang pwede. No? Marami namang pwede adjust yung time ng mga time ng mga pagpasok sa paaralan at pagpasok sa trabaho. Maraming pwedeng gawin at saka yung mga trabaho na pwede namang gawin online or gawin sa bahay, work from home, why not? So, at saka constant consultations with the people. Kasi alam natin yung mga tao ngayon medyo discontento na. They can really feel the pinch. They can really feel the squeezing of their budget. No? Umakyat na yung mga gastusin araw-araw. Napansin ko nga, galing ako sa Davao last week eh. Hindi pa masyado doon sa probinsya, Davao, Bukidnon area, hindi pa masyadong ma-feel
yung krisis sa pag-akyat ng mga presyo ng bilihin, pagkain. As compared dito sa Manila, maririnig ko yung mga reklamo ng mga tao. At least doon, medyo marami pang gulay eh. Marami pang may mga farm areas, may mahingihan ka pa ng gulay, may mga prutas pa na available na murang-mura. As compared dito na bawat kilo sa Metro Manila magastos. Parang dito ang tingin ko nafe-feel talaga yung umaakyat yung presyo. Pero itong sitwasyon na ito, pagtatagal yung giyera sa Middle East, walang magaling dito. Apektado yung buong bayan, rich or poor, whatever is the status in life, apektado ito lahat. Ang problema, aakyat yung gasolina na ang problema kung may constant supply na darating dito sa Asia or sa Southeast Asia. Kong, baka meron kayong apela sa mga kasama nyo sa 20th Congress? At ano pong mensahe ninyo sa taong bayan, Kong? Well, pag-isipan natin ng mabuti itong impeachment na to kasi it will not bring good to our people. It will not bring accountability. This is a political persecution. Yun talaga yung nakikita ko. They want to eliminate a very strong candidate for 2028. They want to eliminate somebody who was able to obtain the highest number of votes in the 2022 elections. They want to eliminate somebody who has the highest trust and approval ratings among the government officials. Wake up. This is not accountability. This is political persecution. This will not bring good to our country. If you want to bring good to our country, unify the country. Huwag yung i-polarize yung bayan because yung ating bayan kailangan ng unification, kailangan ng tulong, kailangan na ng tumayo tayo ng ating sariling huwag tayong uto-uto at pabudol-budol. I think yun yung sinasabi ko. In summary, political persecution talaga ito. MJ. Opo, sir, huli na lang, mensahe po ninyo sa taong bayan at lalo na sa mga kababayan natin Visayas at Mindanao na patuloy na nakatutok no sa issue na ito kay Vice President Sara Duterte at sa mga ano rin Kong, masasabi mo doon sa mga bashers ng BC. Maraming salamat sa ating mga nakikinig at nanonood. I thank you for your continuing support to the Republic of the Philippines, most especially to our Vice President of the Republic. SMNI, continue your job strengthening the liberty, strengthening the freedom, strengthening democracy in our land. We have to protect our freedom, we have to protect our democracy. Kailangan ipagpatuloy ninyo, papagpatuloy natin yung pagsiwalat o to expose the truth and let us do our best to continue this. Malapit na yung 2028. Babalik tayo sa polling places. Boboto tayo ulit. And I hope huwag na tayong magkamali this time. Maraming salamat and good evening sa ating mga televiewers. Maraming salamat yan po mga kababayan. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Sid Ungab na kasama natin sa ating palatuntunan ngayong gabi na ito.